Narinig mo na ba ang isang ideya na kahit halata ng mali, pero parang hindi mo pa rin kayang bitawan? May kasabihan si Voltaire, "It is difficult to free fools from the chains they revere." Sa simpleng salita, mahirap palayain ang isang tao kung ang mismong tanikala niya minamahal niya. Isipin mo yan sandali. Hindi ito tungkol sa kakulangan ng talino. Hindi ito insulto. Ito ay refleksyon ng realidad ng tao. Kasi minsan, hindi tayo bihag ng ibang tao, bihag tayo ng sarili nating paniniwala. May isang lalaki, tawagin natin siyang Marco. Lumaki siya na naniniwala na ang pagiging tunay na lalaki ay hindi umiiyak, hindi nagpapakita ng kahinaan, hindi humihingi ng tulong. At sa loob ng maraming taon, sinunod niya yon. Kahit nasasaktan siya, ngumingiti siya. Kahit nahihirapan siya, tahimik lang siya. Kahit nalulunod na siya, pinipilit niyang lumangoy mag-isa. Hanggang isang araw, bumigay siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil matagal na siyang nakakadena sa ideyang akala niya ay lakas. Pero sa totoo lang, iyon ang unti-unting sumisira sa kanya. Ganito tayo minsan. May mga paniniwala tayong hinahawakan na parang ito ang nagpoprotekta sa atin. Pero sa totoo lang, ito ang pumipigil sa atin. Halimbawa, hindi ako para sa ganitong bagay. Ganito na talaga ako. Walang magbabago kahit anong gawin ko. Mas okay na to kaysa sumubok ulit. Pamilyar ang problema. Kapag masyado nating nirerespeto ang isang maling paniniwala, ginagawa natin itong bahagi ng identity natin. At kapag naging identity mo na, kahit may magpakita ng katotohanan, tatanggihan mo. Hindi dahil mali sila, kundi dahil mas masakit tanggapin na mali ka. Dito pumapasok ang lalim ng quote, hindi sapat na sabihin sa isang tao ang tama. Hindi sapat ang ebidensya, hindi sapat ang katotohanan. Kung ang isang tao ay kumakapit sa kanyang kadena, kahit buksan mo ang pinto ng kulungan, hindi siya lalabas. Bakit? Kasi komportable siya. Oo, masakit ang kadena, pero pamilyar. At minsan, pipiliin ng tao ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi kilalang kalayaan. Pero hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Kung magiging tapat tayo, tayong lahat, may mga kadena. Tanungin mo sarili mo, anong paniniwala ang matagal mo nang pinanghahawakan, pero posibleng iyon din ang pumipigil sa'yo. Baka iniisip mo na hindi ka sapat. Baka naniniwala kang huli na ang lahat. Baka nakakapit ka sa galit, sa takot o sa pride. At ang masakit, hindi mo lang ito dala, minamahal mo pa, pinoprotektahan mo pa, ipinaglalaban mo pa. May isang simpleng tanong na pwedeng magbago ng buhay mo. Paano kung mali ako? Hindi ito kahinaan, ito ang simula ng paglaya. Kasi sa sandaling umamin ka na posibleng mali ka, binubuksan mo ang pinto. Hindi ibig sabihin na wala kang alam, ibig sabihin lang, handa kang matuto. Ang tunay na katalinuhan, hindi nasusukat sa dami ng alam mo. Nasusukat ito sa kakayahan mong bitawan ang mga bagay na hindi na totoo. Kasi minsan, ang pinakamabigat na bitbit natin hindi problema, kundi paniniwala. Balikan natin si Marco. Nang dumating ang punto na hindi na niya kaya, may isang kaibigan siyang nagsabi, "Hindi ka mahina kung iiyak ka. Mas matapang ka kung haharapin mo ang nararamdaman mo." Sa una, tumanggi siya, nagalit pa nga siya. Pero sa loob niya, may kumalabit. Paano kung tama siya? At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi biglaan, hindi madali. Pero unti-unti, natutunan niyang bitawan ng kadena. At sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng maluwag. Ganun din sa'yo. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang sirain agad ang lahat ng paniniwala mo. Pero pwede kang magsimula sa isa. Isang tanong, isang pagdududa, isang maliit na hakbang. Kasi ang kalayaan, hindi nagsisimula sa lakas. Nagsisimula ito sa pagiging bukas. Sa dulo ng lahat,
Hindi tayo nakakulong dahil may nagkulong sa atin. Nakakulong tayo kapag pinili nating manatili. At minsan, ang pinakamahirap na gawin ay hindi ang tumakas, kundi ang aminin na ang pintuan matagal nang bukas. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, anong kadena ang hawak mo pa rin kahit alam mong oras na para bitawan? Dahil baka ang hinahanap mong kalayaan nasa kabilang side lang ng bagay na ayaw mong pakawalan.